Top 3 best games ang napili natin sa katatapos lang na Day 2 ng ongoing Tata Steel Chess India na yumanig talaga sa Day 2. Pero bago natin isa-isahin ang best games na ito, iwanan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's white to play mga kamatsas. Laro ito ng parehong Grandmasters. Ano kaya ang brilliant idea na inapply dito ng white at talagang halos hindi mapigilan ang bumubulusok na pagkapanalo? Sige po, lapag nyo lang ang inyong mga kasagutan sa comment section below. Kung wala pa kayong Internet Chess Club, downloadable po sa Play Store at App Store at makikita nyo lang din ang link para makapag-download na po kayo. Maraming salamat. Ang ating top 3 ay sa bakbakang Vishy Anand, former world champion, and Volodar Murzin, 19-year-old from Russia, former world rapid champion. Veterans versus the new generation. Uubra pa kaya si Anand sa henerasyon ngayon? Tinirahan ng E4. Nagsisilian, sinalubong. Knight F3, D6, D4, Open Sicilian. Naku po, di na mabilang ang laro ni Anand dito. At sinalubong pa ng Sicilian Najdorf. Nung prime ni Anand, ang pinakamalakas na tumitira sa kanya nito, si Kasparov. Najdorf player yun eh. Nag-Bishop E3, tinirahan ng English variation. E5, main line, at nag-Knight F3. Nag-second line po dito si Anand. Usually, ang tinitira dito Knight B3. Yan talaga ang super main line. Pero itong Knight F3 siguro para medyo maiba-iba, maligaw-ligaw ang preparasyon ng bata sa panahon ngayon, ano? Bishop E7 at diniretso ang Bishop sa C4 para may pressure kagad at the same time ang pinaka-vital control dito na idea ng Bishop is to control the D5 square later on mga kamatsas. Nag-castling, castling lang din, Bishop E6 sinalubong po at nag-Bishop B3. Ayan, bakit umaatras lang? Kasi kung kakapturing yan mga kamatsas, bagamat mukhang may double pawn ang black, pero makakapagbigay kasi ng extra power yan sa tore kahit papaano. Pag alis ng knight, bukas na yung tore, di ba? Malakas yan. And yung D5 square later on, kapag nakadevelop na yung knight at masuportahan na ang E5, nakaka-D5 ang black dyan. Kaya isa pang delikado sa puti pagka ganun. Kaya hindi po kung hinamon tayo ay basta-basta na lang tayo kain ng kain. Pwede ring umatras pag may time. Queen C7, ayan po, no? Pwede ring ipwesto ang tore mamaya doon. Bishop G5. Pero talagang ramdam ko ang pagkabeterano ni Anand. Gusto niyang tanggalin ang knight para matungtungan niya ng buong-buo ang D5 square. Pero nilagyan ng kahalili. Pag sinubukan capturing niyan, may kahaliling knight. So lalabas parang baliwala pa rin, ano? Nag-Queen E2 para ipopwesto na ang tore sa D1. Nag-Rook FC8. Yan ang medyo interesting para sa akin. Kasi usually po ang placements ng mga tore, nilalagay yung Rook F sa D8, yung Rook A sa C8. Yan ang tamang pormahan yan eh. Pero dito, diniretso sa C8 ang Rook F. Nag-Rook FD1, B5, ayan, para mag-B4, at nag-A3 lang, no, para ma-stop yung paparating. At nag-Queen C6, yan, ang medyo binibiling tira dito. Ika nga. Nag-Queen C6, ano kaya idea nito? Pressure dito. Okay, may nakikita rin akong gaganon eh, oh. Kinapture na ni Anand yung knight. Capture at nag-knight D5. Ayun, talagang ibinida na ang knight sa gitna. Kinain ng bishop. Kinain ng tore. Ito na ang pagkabeterano. Ayun, umiwas lang po. Kasi kung kakapturin ito ng knight, syempre tutusukin ng bishop yan. At hindi pwedeng makipagsabayan na makipagkain-kain dyan, mabibitin po ang rook sa A8. O di iiwas yan, halimbawa, mag-Queen C5. Kakapturin syempre, babawi, kain-kain, tapos, okay, may mga ganun diskarte, A4, King F1, o kaya C3 na lang, para talagang secure na walang B4 at hindi na maatake. Ang technique na gagawin dito ng puti, mga kamatsas, imamaneuver yung knight hanggang sa marating yung D5 square. Yan po ang mga teknikan dyan. Positional advantage nga naman ng puti dito. Okay. Pero nakita yon ni Murzin, ano? Nag-Rook AB8. Umiwas lang. Rook D2. Teka muna. Okay. Bagsak ito ah. Nag-A5. Ayun, alamin muna natin mga kamatsas, ano?
Kapag kinapture ito ng knight para mas maliwanag, mayroong kasing bishop d5, madodouble. Lalaglag ang knight. Okay, maliwanag po, no? Ngayon, paano kung queen naman ang ipang-capture? Mayroong bishop takes f7, may bawi. Na hindi pwedeng capturein yan, iiwas na lang ang king. Subukan lang capturein, may lundag ng knight g5, ay lipad ang queen sa e4. Ayun, galing ano? Kaya pala hindi magalaw-galaw ang pawn sa e4 at nag-a5 na lang, pang-pressure sa queen side na nagbabadya ng atake dyan. Nag-c3 lang, relax lang si Anand, di pa rin magalaw yung... Oo nga, no? Rook c7, relax lang din, waiting si Murzin. At nag-rook e1 na po. Bago pa tamaan talaga yung pawn e4 ng buong buo, sinapatan na niya ang depensa. Queen b6, g3. Yan ang mga binibiling tira. Mukhang gaganon, ano? Mga paislog-islog na... Rook A1. Pumunta dyan. Bakit? Lalim, Knight C5, Bishop D5. Siyempre, centralize the piece as much as possible. Nag-Rook A7 at nag-Rook D1. Waiting lang din. G6. Mukhang gaganon din. Magkiking G7. Knight E1. Gaganon. Or dito, iba maneuver. King G7, Knight C2, Rook F8, ayun, bibira ng atake sa king side. At nag-Rook B1 lang, grabe kakunat ni Anand, waiting lang siya, Knight D7, H4, H4, hindi ko na maunawaan yung diskarte, mag-H5. Knight F6, threat ang bishop, at nag-King G2 lang, relax lang, nag-Rook C7. Ayan. Ito, topic for exchange. Kapag sinabing exchange, makikipagpalitan ba? Pag kinapture po, ito mangyayari, Rook takes D5. Naku po. Tapos aalisin ang tore. Later on, ilalagay ang knight dyan. Aray. Kapag yung knight nakarating sa D5, buong buo yan. Kaya hindi pwedeng mangyari yon. Kaya ayaw i-exchange ni Bolodar yung knight niya sa bishop. Nag-Rook C7 lang muna. Knight E3, H5, ayun, para control lang din sa G4 square. Nag-Bishop B3, ayun na, ilulundag na sa D5. Rook C5, Queen F3, okay, wait lang po mga kamatsas, Sorry, hindi ko na ipakita. Paano kung capturein ang libreng pawn? Meron kasing Knight D5. Threat ang Queen, double, and makukuha ng buong buo yung Knight sa E4. Ayan, para maliwanag po, Para walang makalusot sa atin ng mga tanong na po pwede nyo maging tanong. Rook C5, nag-Queen F3, dinepensahan ang pawn E4, at nag-Queen B7, Knight D5. Hindi na nakatiis si Anand, nilundag na. Knight takes D5, Rook takes D5, at nag-Rook C7, umiwas muna, pumatong battery. So dito po lumalabas opposite colored bishop, pero di hamak na mas malakas, mas aktibo ang bishop ni Anand kumpara sa dark square bishop ni Murzin. Kasi dumidepensa lang passive Nag-Queen C6, tamang duda rin si Murzin, baka mamaya capturean doon. Ayan tinabihan, baka mamaya sabayan ni Anand ng sacrifice Nag-Queen E2, threat muna doon sa B5, Rook B8, depensa, at nag-Rook D3, Queen E8, G4, eto na po, ginapang na ni Vichy. Napansin niya, nakaporma na very active na yung mga pyesa niya, kailangan na niyang umatake. Nag-G4, pero ang sabi ng computer stockfish, hilaw pa, may bad move Dapat daw ang tira, pampahinog pa unti-unti, mag-Rook F3 muna. Ayun, targetin yun, Since yung bishop sa B3 napakalakas, Rook F3 muna mga kamatsas. Yan pala yung mga tamang kamada muna, Pero nagmamadali si Vichy, Nag-G4. Yun nga lang ang oras dito malungkot kay Murzin. 15 seconds na lang. 5 minuto pa mahigit si Anand. Kain, nag-Queen C8, hamon Queen to Queen, at nag-Queen to E2. Bumaba lang muna, at, ayun, teka muna mga kamatsas, bakit bad move? Anong tamang tira? Queen G3 lang ang tamang tira. Diyan lang pala. Paano kung mag-Queen H8? Teka lang muna, Paano kung kuhanin yan? Ayun, yun na nga ang timing nun. So ito yung mga dapat nating matutunan mga kamatsas, Anong timing tayo dapat mag-sacrifice? Magpa-quality down, sacrifice, exchange sacrifice, Ano yung mga timing na yun? Ito yun. So may threat pa.
sa pawn C5. Halimbawa, kung mag F6, abay, kakapturan lang pala. Ayun oh. Aba, magandang lesson ito oh. Kain, sabay may check. Eh di tatakbo yung king. Sabay capture dito, double. Ganda. Pag nag-king H6, queen F4, check muna. Pag nag-king H5, matchas. Pabababain muna, saka kakapturin yon with check pa. Ayun, etc. etc. Evaluation bar-wise, winning na winning ang white mga kamatsas. Ang galing, ano? Yun pala yon. Kaya pala Queen G3 ang the best. Pero ginawa dito ni Anand, nag-Queen E2 siya eh. Kung sa bagay, di pa naman basta makapture, babagsak yung pawn D6, pero nag-Queen H8 si Murzin. Gusto niyang makuha ang pawn ng buong buo. At dito, nag-Rook H3. Good move, good defense. Nag-Queen H6 muna. In H5 na bago pa bumagsak yan ang buong buo. Nag-Rook H8, pinagpatong ni Murzin, hindi makagalaw ng capture kasi nakabitin ang Torres sa H3. Pero mga kamatsas dito, ang good move daw ay Queen F4. Yan pala ang best move. Ipasok na talaga ang Reyna para kahit papano makakontrol-control or kainin na talaga. Very annoying nga lang pag kinain. Parang tipong maaatake ang black. No? Pero yan ang accurate moves. Pero balik tayo sa ginawang Rook H8. Ayun, natumbukan na naman ang pinaka-tamang timpla, Rook D3. Veterano talaga si Vici, no? Lilipat yung tore papunta po sa G3. Kinain na ang pawn H5. Rook DG3 check, King F8, and bagamat nakuha doon, nakuhanan din ng pawn sa queen side. Ayun. So may mga check-check pang paparating. May bawi. Nag-bishop D8, Queen takes A5, wala. Hinarap lang ni Anand. Okay, saan mo aalisin ang tore na makakapagbigay ng malakas na atake? Wala naman. Kinainan lang. At nag-H4, nag-Queen D5. Okay, hindi pwedeng capturein kasi nga nakapin yung Queen. Rook H7, ayan, naniguro si Murzin na baka mamaya pumatak nga yung pagpatong-patong na ganyan. Nag-Queen D1. Queen D1. Saan pupunta yung Queen D1? Veteran moves. Rook B7, Rook G4, paislog-islog lang eh. Rook G7, kinain na, kain, and nag-King H2. Ayun, pag King H2 mga kamatsas, bad move daw. Dapat ang tira ay King F1. Ang pinaka-safe na gustong ipatira. Or King H1. Yan, wag lang yung King H2. Ayun, hindi rin natumbukan ni Murzin kasi nga konti na oras niya eh. Naghihingalo oras niya eh. Kung accurate ang pag-uusapan, Bishop to G5 ang best move. Yun nga lang po ang nakakailang, ipapakain yung pawn sa D6 na parang merong sunod-sunod na combo ng atake. Kaya dito, pero ito ang Bishop G5, may Bishop F4 check naman ng mga gulo-gulo, parang ganun ano. Pero itong Queen G6, wala eh. Human eye, depensahan ang pawn na under attack. Nag-Rook F3. Ayun. Align-align lang. Pressure lang. Nag-Bishop G5. Papasok na po sa F4. At nag-Bishop D5. Tineret muna ang Rook sa B7. Capture to ah. Pwede bang capture? Ay, hindi pala pwede. May capture pala doon. Masyadong vital yung F7. Kaya, yun. Nag-Rook E7 lang. Rook F5. H3. Ayun, pinapamigay na oh. Kasi po dito, kahit na may check pa yan, aangatan lang eh. Walang kasunod oh. Walang kasunod na atake. Veterano talaga si Anand. Alam niya talaga na walang mangyayari sa atake kahit chumikyo. Angat lang, wala nang kasunod eh. Ayan, dyan yung malalaman, dyan yung mararamdaman yung mga veteran players talaga, no? Veterano eh. Nag-H3 para pagka chumik, mas gugustuhin pa ni Murzin na capturein mo yung pawn, maka-check-check pa. Okay, kaya nag-H3. Pero nag-Queen to G4. Nag-F6. Ayan. Dito po mga kamatsas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi chinek? Kakapturin lang kasi. At kapag chumik dyan, haharangan lang ng tore. Di makapalag yung bata. Oh. Former World Rapid Champion yan ha. Si Murzin. Bago pa si Magnus ngayon, nitong nakaraan pala, 2025, last si Murzin ang nag-World Rapid Champion. World Rapid Champion yan, di biro yan. Balik tayo sa ginawa ni Murzin, nag-F6. At nag-A4, ayun na, unti-unting panggapang, ang daming pawns sa queen side na panggapang. Nag-Rook H7, ayan na, check na, nako, masamang ano na yan. Pero nag-Rook F3 lang, oh. The best yung Rook F3 pa rin. Di pala pwedeng chumik, kakainin lang ng tore, hanging pa rin yung queen. Hindi pa makacheck ko kakainin lang.
Nag-rook h4, kali-kalikot. Queen c8 check, king e7, queen e6 check, kinainan lang, king e8, queen e6 check, king f8, at dito po, kinainan lang ng kinainan. Grabe. Bishop f4 check, king h1, walang kasunod, walang follow-up moves. Ang tindi talaga. Eh, hindi naman makaiwas-iwas dito yung queen na papatungan ng ganyan. Eh, anytime mamamatcha sa F7. Niresign na po ni Mursin. Kasi pag kinapture-capture, wala eh oh. Walang kasunod eh. Eh, papagapang na yung andaming pawn sa queen side eh. 3 pawns up. Resign. Grabe. Anand. May asim pa. Galing ano? Kahanga-hanga. At ito po, ang top 2 best game naman natin. Laro pa rin ni Anand at ang kalaban naman niya dito ay new generation pa rin ang mala engine moves tumira na si Hans Smoke ni Man. Uubra pa kaya yan si Anand? Ewan ko lang, tingnan natin. Bago natin simulan mga kamatyas, pwede po kayong sumali dito sa tournament ng Bino Chess Club. Salihan nyo po yan mga kamatyas, ano? At bagong organizer lang siya, suportahan natin. At in the future, marami pa pong tournaments na gagawin i-organize ni Bino Chess Club mga kamatya. Suportahan natin. Ayan, at ready na po ang ating Google form sa description below para sa mga gustong sumali sa raffle entry natin sa Internet Chess Club. Tapusin nyo lang po yung task, no? At basahin nyo po yung instruction how to join mga kamatyas para next week Tuesday live streaming natin ay makasali po kayo sa ating raffle na ginagawa. Okay, namimigay po tayo ng mga papremyo. 1,000 ang jackpot, isang 500 at 5 tago 100 GCash prizes. Okay? Ayan, ang ginawa po dito ni Niemann, nag-E4, E5 si Anand, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez ang pinasok, tinirahan ng classical A6, Bishop A4, Knight F6, at nag-D3 muna para suporta sa E4. Nag-Bishop C5, Archangelski Bishop ang tawag dyan. At nag-Bishop G5, pin kagad, pressure. At in-H6 lang ni Anand. Sinubukan niya, kakapturin mo ba o aatras ka lang? Inatrasan. At nag-B5, inatake na ang Bishop, Bishop B3, atras. At nag-D6, ayun, para sapat na rin ang suporta pag umalis yung Knight at para mabigyan ng daan ang development ng Bishop. Nag-C3, ayun po, no, para pang-control sa D4. At nag-Bishop B3 umatras and nag-Knight BD2. Ba, ayaw mag-castling ni Niemann ah. Delaying castling. Nag-castling, Knight F1 maneuver. Dadalhin yung Knight doon. Mukhang ilalagay doon sa D5. Nag-G5 na si Anand. Yun lang. Veteran move. G5. Bishop G3. Ang alam ko may linya ng kinakapturan dito eh. Kung di ako nagkakamali, may linya talagang capture dyan eh. Pero di tinuloy, no? Nag-Bishop G3 lang si Niemann. Knight E7. Queen D2. Ayun, sasacrifice na talaga yan dyan. Nag-King G7. Ayun, pag kinainan, kain. May Knight G6 sa harang lang. Knight E3. Knight H5. Okay, tineret ang Bishop. At nag-castling queenside. Ayan na, bombahan na ito, no? Pagka-castling queenside. Nag-F5. Inunahan siya ni Anand ng bomba. Grabe, ganado si Anand ngayon, ah. Ganado si BC. Parang bagets ang tirin. Parang mas bata pa siya ngayon, eh. Oh. Siya pa nangungunang umatake. Pero bad move sa computer engine ang tira na yan. Ang gusto po ng computer, medyo hindi iisipin ng tao ang tire. O kakainin, pagpapalit ang bishop. Bakit? Pag kinapture, saka pa lang mag-F5. Yan pala ang eksakto niyan. Slightly better sa evaluation bar, mga kamatyas. O, di ba? Eh may F4 na paparating, pero sadong kainin. Knight is F5, etc. mga kamatyas. Pero unang tingin pa lang, napaka-aktibo ng mga pyesa ng black. Balik tayo. Okay, nag-F5 dito at kinapture. Good move. Knight takes. Nag-D4. Ayun, gusto ka agad wasakin ni Niemann ang sentro ni Anand. Kinapture lang. Takes. Ayun na, bad move si Niemann. Dapat daw po ang tira ay Knight takes D4. Pero ano kaibahan? Tingnan natin. Nag-C takes D4. Knight takes E3. F takes E3. At nag-Bishop F5. Yun lang. Ginuhita na para di makatago ang king. Eh may nakikita akong C5 na mga ganon, rook C8 na mga ganon, atake sa C file. Nag-rook E1, yun lang. Bad move ang tira po na yan.
Pero gusto ni Niemann, mag-e4 siya dito mga kamatsas, no? Pero bakit bad move? Ang gusto ng computer, salubungin na ang bishop. Oo nga naman. Paalisin na agad ang bishop na yan para yung king makatago na, makaprophylactic na sa B1 dahil delikado pa rin talaga sa C-file yan eh. Oo nga no, rook HE1, mag-E4, nag-knight F6 para hindi maka-E4. Nag-bishop C2 pero may kaibahan na. Hindi na pwersadong kumain, may pangharang na ng knight. Nakita nyo po yung isang tira na mamiss mo yung good idea, no? Na iiba, oh. Knight E4, Queen E2, Queen E7, ayan, maintain lang. Rook F1 and kinapture na po yung bishop. Pumangit tuloy ang pawn structure ni Niemann. Bishop takes C2, nako, di pwedeng ipang-capture ang queen, bitin ang pawn. Ha? Yan pa rin, bakit? Pag ito pinang-capture, mag-rook A E8. At least hindi pa babagsak yun. Tingnan natin ang diskarte ni Niemann, ano? Kinapture niya, binigay niya talaga yung pawn sa E3. Bad move. Dapat daw tira rook A E8 muna, pahinog muna sa pawn. Pero bakit? Unang tingin, ako kakapturing ko talaga yan. Sayang. King B1, Queen E6 takbo, and Rook D E1. Kumbaga parang naging way, naging tempo ng white para magkaroon ng atake sa E-file. Queen F5, yan na, dinaan na sa gulang. Lamang na ng isang pawn, queen to queen. Check. King G8, nag-rook E1. Patong, battery, pero another bad move by Niemann. Dapat daw po is-capturing na. Takes, tapos G4. Ayun, etc. Pero nag-rook E1, pumatong ng battery, takes, rook F7. Ayun, bad move naman si Anand. Halos pantay lang ang oras, 5 minutes na lang natira. Dito po accurate daw ay G4. Atake sa knight. Okay, pag knight H4, kainin yung pawn sa D4. Yan ang gusto ng computer. Pero nag-rook F7, rook 1 E6, tineret ang pawn H6. Ang accurate naman daw dito ay rook 7 E4. Atras lang. Okay? Rook 1 E6, kinain, and rook F8 na naman. King D3 and A5. Okay, questionable sa Stockfish computer. Bakit daw yan? Ang dapat daw accurate ay G4 pa rin. Grabe, kahapon pa pinapatira ang G4 na yan. Nag-A5 si Anand, King E4. Grabe, tapang ni Niemann, no? Talagang gusto na niyan lumusob. Lusob talaga at nag-G4 na. Knight H4. Ayun na, hindi na nag-intay pa si Anand na lusubin siya ng lusubin. Siya na ngayon ang lumusob. Knight G6, kinain. Pero hindi po accurate. Unang tingin talagang yan din ang gusto kong gawin, manginain. Pero ang tamang kain pala, etong isa. Grabe talaga. Dalawa na lang ang kakainin, ano? Yung isa pa ang napili. Rook takes B2, Knight F4. Dinipensahan ni Niemann ang pawn G2 at nagbabalak siguro siya na ilulusob niya ang king papunta doon sa G6. Ayun. Pero bad move ang Knight F4. Dapat daw wala ng atrasan, nakaporma na ang Knight na yan, mag-King F5 na, lusob. Lusob na talaga. I-threat ang pawn sa G4. Yun. Napasib dito umatras si Niemann, tinirahan ng King F8 ni Anand. Na dito, ang accurate naman na dapat gawin ay Rook takes A2. Ayun, ubusin na yung pawn sa queen side. At ang layo ng oras, laging si Anand, laging may time advantage siya. King F8, Knight G6 check, King G8, and Knight F4. Wala na, nawindang na si Niemann. Nagpabalik-balik na. Dito po ay pwedeng ihabol pa rin ang idea to play King F5. Pero hindi makita-kita. Tingin ko wala sa isip ni Niemann Wala sa isip niya Knight F4, depensa sa G2. Rook D2, threat muna sa D4. D5. Bishop F2, tineret ang pawn sa G3. Dapat daw pawn tira dito ay King F8. O kaya Rook takes A2. Okay, para lamang ang black. Pero pag Bishop F2, nag-equalize King F5, ayan, lulusob. Meron kasing, kung ako po puti, nakaka-imagine din ako ng parang mating net na iporma yung king, Tory at knight na mamamatcha sa black May aaninag din akong ganun sa idea ni Niemann Kinapture lang, yun lang. Hindi makalapit nga lang yung king kasi, pwedeng ilapit may matchas doon Knight E6. Sige.
Tapos ganun. Naku, parang mamamatchas pa si Anand. Rook F2 check. Ayun lang. Kinapture pa. Ang tamang tira ganun. Ano nangyari? King G6 ang tira para may check doon. Tapos ang gagawin, ito pala ang gagawin. May ganito pala, grabe. May nakatago palang ganung taktika, oh. Last bite na chance, no? Kain sabay may Bishop H4. O pero equal. O ganun, kain and then knight to D4, yun lang. Knight D4 lang, sabay ganun lang. Pag nag B4, knight C6. Double, kakainin yung pawn sa A5. O equal lang, napaka-active kasi nung king. Weak yung pawn sa H6, yung G4, weak din. Yan, sa usapang endgame mga kamatsats, ano? Balik tayo, nag-king takes G4, umatras na passive na naman. Bishop E5, G3, okay, niligtas kasi nakahang eh. Rook F7, ayan, inagapan na ni Anand bago pa makaporma ng mga mating net. Rook E8 check, angat lang. Rook B8, and nag-king G6. Rook G8 check, gumanon. Rook H8 threat ang pawn. Nag-C5. Ayun. Hindi maka-enpasan capture, oh. Kasi hanging yung knight. Rook takes, king E7, and nag-knight G5. Rook G7, threat ang knight. At dito nag-king F5 pasok. And yung piningas ang pawn sa G3. Pero bad move na naman. Kung sa bagay, maikli na rin kasi oras, pressure na rin eh. Pero ang accurate po, wag nang pansinin ito. Kumbaga, ibigay na lang ng ibigay ang tempo on how to produce the strong pass pawn. Yun na lang ang the best na tempo na dapat i-apply, no? Pero kinain pa ni Anand. Nag-rook H8, Bishop E5, balik. Rook B8, B4, Rook A8, King D7. Pag chumek kasi doon, depensado naman. Bad move ang King D7. Dapat daw po ang tira ay C4. Wag nang pansinin. Siguro na pe-pressure si Anand, baka mamaya i-check-check siya. King E8 lang. Ayun. King F8 di pwede, may knight E6 double eh. So King E8 lang. Suportado naman ang tore. Pagka chumek doon, edi angat King D7, yun ang sayaw. Yun, oh, yun ang tamang sayaw. Yung gaganong step. At least malayo sa talo ng knight, 'di ba? Hindi matret yung king. O balik tayo. O pero nag-king D7 kaya binad mo ba? Medyo nababagalan ng computer. Rook takes A5, King C8, Rook A6, King A6, Rook C6, and Rook C7. Ayun na. Sinalubong na. Puwersa na si Niemann ipalit yung nanggugulo niyang tore. King E4, ilalagay yung king dito. C4, inunahan na. Knight F7, threat ang bishop. King B6 lang. Grabe. Veteran moves, oh. Di pwedeng makipagsabayan dito. Ang bilis ng pag-promote ng queen yan. Knight D8, King B5, Knight C6. Atras lang muna. Grabe kaingat, oh. Knight D8, Bishop F6, Knight F7, threat yun, King C5. Kumbaga, bago talaga ibitaw yan kasi pag kinain-kain, bababaan eh. By the way, marami pong salamat nga pala ha sa mga sumuporta at nanood sa ating live streaming kahapon. Maraming salamat po. Yan, Knight H6, B3. Naalala ko lang kasi tinutukan natin to sa live streaming natin, di ba? King D3 para pag nag-push may King C2. Pero King B4 lang, Knight F5, Bishop E5 depensa. Knight E3, King A3, Knight C4 check, King A2. Grabe kaingat ni Anand, oh. Gusto niya bago niya bitawan yung push talagang secure na secure. Ayan, Knight D2. Pagka nag-push, meron pa ring King C2, Bishop F4. Ayan na. Tatapusin na yung knight na yan. Knight E4. Nag-push na. And nag-Knight C3 check. King B3, Knight B1. Ayan, hanap-hanap muna ng tempo si Anand. Ayun. Ito yung sinabi ko sa live streaming na kapag yung bishop narating to, basta nakaganyan, mapigilan yung knight tapos na laban. Pero nakita rin ni Anand, medyo malayo nga lang yung ruta niya. Ang layo ng ruta. Di na makapalag yung knight, nag-resign na po kasi sugswang. Okay, pag umalis ang king, halimbawa, mag-king E3, may king A2, saan pupunta yung knight? Knight dito na lang, kain-kain, and then B1 buong buo na queen. Grabe si Anand. Yan po ang top 3, top 2, puro laro ni VC Anand. Halos yung mga kasabayan niya, mga nag-retired na. Siya nakikipagsabayan pa sa mga kabataan. Di ba? Kaya best game talaga to eh. At eto na po, ang ating top 1 na i-analyze sa day 2.
Walang iba kung hindi sa laro ni Super Grandmaster Wesley So. Ang kalaban niya ay Super Grandmaster ng India na si Aravind Chitambaram. Tinutukan natin sa ating live streaming. Ngayon, pag-aralan natin ng masinsinan. Tinirahan ng E4, sinalubong ni Wesley ng C5. Ako'y natutuwa kay Wesley pag tumira siya ng Sicilian. Usually po kasi E4, E5 lagi yan eh. Tapos papunta sa Roy Lopez Berlin. Mukhang nagsawa na. Nag-Sicilian. Knight F3, D6, Open Sicilian. Pero dito, tinirahan ng tinatawag na Chevkower variation. Pero sa ibang katawagan, Moscow variation tong Queen takes D4 eh. Meron pang ibang tawag dito eh. Maraming tawag dito mga kamatsats sa iba't ibang mga librong nabasa ko sa opening, no? Queen takes D4. Natural kasi dyan Knight takes D4 eh. Knight F6, yan ang kakaiba. Dati, nung bata ako, sa informator na nabasa ko, ang tinira ni Kasparov kay Spidler, Knight C6, tapos nag-Bishop B5 si Peter Spidler. Nanalo si Kasparov. Pero ngayon pala, Knight F6 na ang tinitira ngayon. Yan na pala. At nag-Knight C3, Knight C6, ay halos ganun pa rin pala na uwi. Knight D7, ito ang kakaiba. Oo, naalala ko na. Sa laro ni Kasparov, Peter Spidler, Bishop D7 ang tire. Yan naman talaga logical and very natural na makita, di ba? Pero si Wesley, Knight D7. Pwede pala yan. Agad na kinain ni Chitambaram at nag-E5 kagad. Ang bilis pong tumira ni Arabin dito. Sabi ko nga, sa live streaming natin, mukhang nahulog yata si Wesley sa preparasyon. Nahulog sa pasok sa balde, ika nga. E5 oh. Kasi po, mag-E5 na dito ang black. Tapos magbi-bishop E7, then castling. Yun ang plano eh. So itong E5, pamigil sa development na po pwedeng gawing pampaluwag ng black. Kaya inunahan. Queen B6, Queen to Queen, kinain, kain, tapos tira kagad ng Bishop F4. Bilis tumira ni Chitambaram dito, no? Kinain, kain. Tama yung logic na in-apply ni Wesley. Kasi kung hindi siya makipag Queen to Queen, baka madihado siya sa atake. Kinaslingan queenside, castling queenside lang din. Rook HE1, ayan, pamigil sa development para di makalabas ang bishop. Nag-Knight F6, ayun. Kahapon sa ating live streaming, walang bad move yan, pero ngayon binigyan na ng bad move. Kasi dito po, ang accurate move ay D5. Yan ang pinaka-solid na dapat gawin ng black dito para ma-prevent na rin yung Knight E4 at para malayang makalabas na rin ang development ng dark square bishop. Okay, pero dito mga kamatsas, ang ginawa, Knight F6, Knight F5, tineret ang pawn, nag-D5, tapos binishop G5. Dito po sa tira na ito, no, natatandaan ko kahapon sa streaming natin, nagagandahan ako dito eh. Kasi pag kinapture to capture, mado-double pawn, eh sino pang makakapagpaalis sa knight sa F5? Parang for life na nandyan ng malakas ang knight. Parang ganun, ano? And madadamage ang pawn structure. Pero ang accurate move dito, Knight A4. Yan ang mga binibiling tears of joy. Knight A4 lang. Grabe yung Knight A4, ang lalim, ano? O, balik tayo sa Bishop G5, nag-King C7. Eh, kung umalis ang Bishop, sinamantala ni Wesley, and may natatanaw tayo na Bishop C8, pampaalis sa Knight. Nag-Rook D3, Rook E8, ayan, nagandahan ako sa Rook E8. Dito, napuri talaga natin si Wesley. So, ang ganda ng tira dito ni Wesley. Kasi pag kinain, kain, o di walang damage na magaganap. O galing eh. Pero pinagpatong Rook E3, kain-kain, at nag-Bishop C8 kung counter attack na. Kinain, ayun. Itong kain po, bad move din. Dapat daw pong tira is Rook F3. Kumbaga, abang-abang lang muna, wag munang capturein yung knight sa F6. Pero minadali ni Chitambaram, kain, saka nag-Rook F3. Ayan, maganda, no? Kasi pag kinain nga naman, kain, maa-atake, mape-pressure ang weak pawn sa F6. Nag-Rook G8 lang, good move din. Atake muna. Tempo, G3. Rook G5, another good move by Wesley. Nag-Knight D4 at nag-Bishop H6. Ayun, pantusok sa king. Obligadong lumayo. At nag-Rook E5. Nako, mamatyasin sa ilalim. Backrank, nag-B4 na para may extra pasingaw. Ayan, naalala ko yan kahapon, ano? Sabi ko kako, masarap lagyan ng bishop dito. Para pag-check doon, angat, may check pa ng bishop, hindi makaangat yung king. Mamamatyas ang white king sa madaling sabi. Pero in F5 dito ni Wesley, niligtas niya muna ang kakainin kasi yung pawn nakatret King B2,
para wala na ring tempo check. Nag-bishop d7, ayun po, no? Simpleng islog development, pero ang accurate pala dito ay f4. Yan pala ang accurate move, no? f4 lang. Ayun, teka lang muna. Ba't kumapit yung ano ko? Kumapit yung aking cursor sa pawn. O, ayan. And bishop d7, balik tayo. A3, patibay lang sa b4. Ayun, nakita rin ni Wesley na ihabol din niya yung idea na may f4. Napakaganda po ng f4. At hindi pinansin ni Chitambaram. Bakit? Kasi pag kinapture po ang pawn sa f4, may rook h5. Meron ding napakagandang bawi sa pawn h2. Pag nabawi yan, tubo pa. Kasi mangyari, nagkaroon pa ng double po ng puti. Pareho pang mahina, weak. Ayun. Dito po medyo in-underestimate ni Chitambaram ang kapangyarihan ng bishop pair. Feeling ko lang na underestimate niyan. Napakalakas niyan. Rook h5, tinirect ang pawn, h4 at capture. Rook e5, b5, binasag. At dito po, nag-f5 lang. Ayun, hinayaan lang. Kasi po kung kakapturin ito, kakainin lang din ng knight eh. So, mawiwik pa yung d5 pawn. Kaya in f5 lang. a4, pinagtibay muna. Yung b5, yun, ito yung kinahangaan ko kagabi. Bilib na bilib ako sa a6 na yan. Pag kinain kasi gaganon lang eh. Makukuha pa. Tapos, solid pa rin yung pawn structure. Kaya napilitan si Chitambaram na sa c6 na pumunit. Kain. King b3. King e6, King d6, sorry. Knight e2, Bishop d7, at nag-rook f3. Ayun, hinuli na kagad ni Wesley bago pa makawala yung tore. Pero hindi kinapture. Ang accurate move po dito, capture, tapos pasok ang bishop. Yan, natandaan ko yan kagabi sa live streaming natin. Pero ang ginawa dito, nag-king e5, centralize the king, rook f2, king e4, sunod-sunod ang bad move ni Wesley, oh. Dapat daw po tira dito ay rook e4. Kumbaga pa-islog-islog tapos may paparating na bishop e3, mga ganong threat. Pero nag-king e4 at dito po nag-knight f4 ba naman si Chitambaram, yun lang. Nag-blunderatious, masakit. Dapat daw ang tira dito g4 mga kamatsas. Pagka kinain, papasok yung tore para makagulo-gulo. Pero ito pong g4, sa 12 seconds, under pressure, mahirap makita ito. Siguro kung may mahaba-habang oras pa. Nag-knight f4, naibigay yung pawn sa g3. Aray ko! Pinitas lang ni Wesley. Knight h5 threat, may double, binabaan lang eh. Wala namang check na eh. Dito, nagkaroon ng malaking kalamangan si Wesley mga kamatsas. Check, napilitang mag-king a2. Kasi pag tumungtong sa a3, may bishop f8, tuhog ang tore. Kung punta naman doon, libre naman yung pawn sa e4. Knight takes f5. Eto sabi ko, pag nakita ni Wesley ito, di ba sa live streaming natin, nakita pa nga. King a1 at sinundutan ng bishop d2 at dito po sumuko na si Chitambaram. Bakit po sumuko na? Bukod sa walang mga likot-likot check, halimbawa, mag-assume tayo ng tira, halimbawa, patirahin lang natin para mas makita lang natin. Ano? Knight g3, may check po. Pupunta yan dyan and may bishop c4 check. Forsado dito, okay. Dire-diretso na pala. Either bishop or tore, matchas. Wow, yan po ang best game natin syempre sa laro ni Wesley. At silipin na natin ang kanilang standing after day 2, after round number 6. Nangunguna ang veteranong si Vishy Anand. Ano kayo? Huwag na kayo mag-chess pag si Anand pa nag-champion. Ano kayo? Magsi-senior na yan. 56 years old. Grabe yung mga bata nasa ilalim. Grabe talaga, natatawa talaga ako. Nakakatuwa si Anand, ano? Si Kasparov siguro, nakabantayan kay Anand. Ang lupit mo bro, ah. Parang ganun, ano? 4.5, tied sila ni Nihal Sarin, mga Indian nangunguna. Wesley Som, nakabuntot na solo, third place. Yan po, no? So, abangan pa natin ang mangyayari. Last day mamaya ng Rapid. Ewan ko lang po kung makakapag-live streaming ako, mga kamatya. Sana makayanan ko po sa aking schedule. Ayan, maraming salamat sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo. Sana po mag-subscribe kayo, mga kamatya, sa channel na ito sa mga di pa nakakapag-subscribe. Marami pang nanonood, di pa nakasubscribe eh. Click nyo lang and then click nyo na rin ang notification bell para lahat ng ating mga i-upload mag-notify sa inyo.
Maraming salamat mga kamadyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.